Sinag, gising ka na ba? Baka balik ka sa school. Kumilos ka na. Saad ng nanay ni Sinag. Oo ma, gising na po ako. Sigaw niya pabalik, sabay suot ng plantsadong uniforme. Kumikilos na po ako mama. Pagkalabas ni Sinag ng kwarto, nakaupo na ang kanyang ina sa hapag. Nandoon na rin ang bunso niyang kapatid. Umupo ka, kumain ka na. Ayoko nagmamadali ka kapag pumapasok ka. Utos ng kanyang ina. Nang makaupo na ang ina sa tapat niya, nakita nitong abala siya sa cellphone. Sino yan? Tanong ng ina. Boyfriend mo? Umiling agad si Sinag. Ma, hindi po. Kagrupo ko lang. Saka hindi naman din po ako nagbo-boyfriend. Alam ko pong pinagbawalan niyo po ako. Kaya may disiplina po ako sa sarili ko. Wala rin naman po akong panahon na magkaroon ng boyfriend. Gaya po ng palagi niyong sinasabi sa akin, sagaba lamang po ang pag-ibig sa mga bagay na gusto ko pong gawin. Huminga ng malalim ang kanyang ina. Mabuti, hindi mo pa nakakalimutan. Para rin naman yan sa'yo. Napilitan siyang umiti ng tipid. Opo mama, naiintindihan ko naman po. Pinagsandok na siya nito ng kanin. Katulad mo rin ako noon, matalino, top sa klase, puno ng pangarap. Pero isang pagkakamali lang, nawala lahat. Akala ko makakatulong ang pag-ibig, pero sinira nito ang kinabukasan ko. Huwag mong kalilimutan yung Sinag, hindi ka dapat maging mahina gaya ko. Ibinalik ni Sinag ang tingin sa kanyang plato. Paulit-ulit na niyang narinig ang kwentong iyon. Kung paanong nabuntis ang kanyang ina sa kolehiyo at kung paanong iniwan nito ang lahat para palakihin siya at ang kapatid niya. At muling naulit ang trahedya sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Isang matalinong valedictorian na nahulog din sa pagbubuntis habang nasa high school pa lang. Nadama ni Sinag ang bigat ng mga kwentong yun sa dibdib niya. Tahimik siyang tumango, pilit isinubo ang kanin kahit hindi siya gutom. Bahagyang lumambot ang tinig ng mama niya. Ikaw na lang ang pag-asa ko anak. Ikaw na hindi mauulit ang mga pagkakamali namin. Mangako kang tututo ka lang sa pag-aaral mo. Pangako ma, mahina niyang sagot. Ngumiti sa kaibuturan ng kalooban si Sinag. May munting tinig na bumulong ng mga tanong na hindi niya kayang bigkasin. Talaga bang ganoon kasama ang pag-ibig? O nagiging delikado lang kung hinayaan siyang kontrolin nun? Pagsapit ng alas 8, mabilis na naglalakad si Sinag sa campus. Matao na ang paligid. May mga estudyanteng nagkukumpulan sa quadrangle. Nagtatawanan, may mga magkasintahan pang hayagang magkahawak ng kamay na parang walang pakialam. Hinigpitan niya ang hawak sa strap ng bag. Sinag! Tawag ng kaklase niyang si Eliza, ang masayahing seatmate niya. Good morning! Mukhang hindi ka na naman natulog. Na-review mo na ba yung next lesson natin kagabi? Nakangiting tanong nito. Siyempre, tipid na sagot ni Sinag. Ikaw ba? Natawa naman si Eliza. Sinubukan ko, pero nauwi ako sa K-drama. Kailangan daw magpahinga ng utak ko. Hindi tulad mo, superwoman at mataas ang IQ. Umiling si Sinag at bahagyang natawa na rin. Magsisisi ka kapag tinawag ka ng prof para mag-recite. Umungol si Liza, sabay akbay sa kanya. Kaya nga sa tabi mo ako lagi nakadikit, baka sakaling mahawa ako sa talino mo. Sabay silang pumasok sa silid-aralan. Umupo si Sinag sa harapang upuan at maingat na inayos ang mga gamit. Mas ligtas siya roon, malayo sa mga sagabal at palapit sa guro. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Mula sa likuran, may bumungad na tinig. Good morning, Rank 1! Naniga si Sinag, hindi na niya kailangang lingunin kung sino yon. Si Rocco lang naman ang rank 1 sa batch nila. Matangkad, maayos ang tindig at mayabang ang ngiti. Classmate niya at ang pinakamatinding karibal sa pagiging rank 1 sa buong accountancy department. Umupo ito sa gilid niya, sapat para maramdaman ang presensya nito. Dumating ng paborito mong kaaway, bulong ni Eliza at nakangisi. Hindi ko siya paborito kahit sa ano, sagot niya naman ng mariin. Tumawa si Eliza. Talaga? Parang kayo na nga. Eliza, bulalas ni Sinag habang namumula ang pisngi. Bago pa siya makasagot ng buo, sumandal si Rocco at nangalumbaba sa tabi niya.
Nag-aral ka na naman kagabi, Sinag. Oo, malamig na sagot niya at hindi tumitingin. Hindi tulad ng iba na akala charm lang ang puhunan sa exam. Tumawa si Rocco. Minsan gumagana rin ang charm. Pero don't worry, nag-aaral din ako. Hindi ko hayaang talunin mo ako ng basta-basta. Mas hinigpitan ni Sinag ang hawak sa ballpen. Lagi niyang nadarama ang panguuyam nito. Pagdating ng professor, natahimik ang klase. Case 5, simulan natin sa recitation. Tingnan natin kung sino ang nakakaintindi. Sabay na nagtaas ng kamay sina Rocco at Sinag. Napangiti ang professor. Kayo na naman, sige Rocco, unang tanong, Sinag susunod. At ganoon ang naging takbo. Halos parang sila na lang ang sumasagot sa klase. Sila lang naman ni Rocco ang nakakasagot ng mga mahihirap na tanong, lalo na sa mga major subject. Pagkatapos ng klase, napailing ang professor. Dapat yata kayong dalawa na lang ang nagtuturo nito. Natawa ang lahat. Nakangiting mapang-asar si Rocco at napairap naman si Sinag. Pero sa loob-loob niya, dama ang parehong pananabik na laging sumasabay tuwing nagkakaharap sila sa talino. Pagkalabas ng klase, bumulong si Eliza. Alam mo, kung drama to, kayo ni Rocco ang lead, rivals turned lovers. Huwag mong simulan. Mabilis niyang sagot, sabay ligpit ng gamit. Hindi kami magiging lovers niyan. Itapon ko na lang yan sa kumunoy. Inis na inis ako sa kanya. Sarap niyang tirisin. Pero may tension pa rin. Nasa isang gilid lang kayo para may chemistry na agad. Hindi na siya sumagot at mabilis na lang lumabas ng silid. Pero nanatili sa isip niya ang mga salitang yon. Itinaboy niya na lang ang ideya. Hindi dapat ako nagpapatangay sa mga pangaasar nila. Ngunit habang papunta sa library, muling sumagi sa isip niya ang ngiti ni Rocco. Ang tiwala sa boses nito, ang paraan ng tingin na parang iba sa lahat. Sa mga sumunod na araw, mas nag-focus pa siya sa pag-aaral. Kahit inaaya siyang magliwaliw, palagi niyang tinatanggihan. Grabe Sinag! Bulong ni Eliza nang umupo sa tabi niya. Parang thesis defense ng pupuntahan mo, hindi klase. Hindi inangat ni Sinag ang ulo sa pag-aayos ng notes. Hindi ka pa nasanay sa akin, ganito naman talaga ako. Napabuntong hininga si Eliza. Minsan iniisip ko, tao ka ba talaga? Marunong ka bang magpahinga? Parang sobrang aral na aral ka. Mabuti hindi ka pumapangit. Maganda ka pa rin kahit nahalatang stress ka sa pag-aaral. Bahagyang ngumiti si Sinag. Nagpapahinga naman ako. Saka hindi rin ako masyadong nagpapagod since naiintindihan ko naman agad once na binasa ko. Magsasalita pa sana si Eliza nang biglang sumiglang ingay sa may pinto. Alam niya na agad yon. Dumating na si Rocco sa classroom nila. Gaya ng nakasanayan, kampante ang lakad nito, nakasampay ang bag sa balikat at malinis ang puting uniforme kahit maalinsangan. May mga bumati, ilan ay humahanga, at ilan ay naiinggit. Tinanguan na lang nito ang mga yon, pero ang mga mata walang sablay na tumigil kay Sinag. Ramdam ni Sinag ang bigat ng titig, nanigas ang kanyang likod, ngunit hindi siya tumingin pabalik. Sa halip, kunwari may isinusulat siya sa notebook na hindi naman kailangan. Maangas na naglakad si Rocco papunta sa upuan na hindi kalayuan sa kanya. Morning Sinag! Bati nito nang may lambing. Tumawa naman si Eliza. Ayan ang anino mo. Hindi pinansin ni Sinag ang dalawa at sumulat na lang sa notebook. Huwag mo kong isnabin Sinag, tukso ni Rocco at bahagyang yumuyuko. Nagpuyat ako kagabi para makahabol sa ngayon. Batiin mo man lang. Kaya ka nag-aaral ay para sa sarili mo. Malamig na sagot ni Sinag at nakatutok pa rin sa mga notes. Hindi para sa akin. Kung nag-aaral ka para makipag-compete sa akin, sa tingin mo, totoong pag-aaral yan? Kung ako ang dahilan kung bakit pinipilit mong mag-excel, di wala ka kapag wala ako. Mahinang tumawa si Rocco. Hindi ito makapagsalita, pero ramdam niya ang inis na sumisingaw dito. Natawa si Eliza, halatang aliw na aliw sa kanilang dalawa. Aminin niyo na kasi, enjoy na enjoy kayong mag-compete sa isa't isa. Hindi na lang pinansin ni Sinag si Eliza. Ilang sandali pa ay pumasok na si Professor Reyes at may bitbit na makapal na folder.
Agad na tahimik ang klase at umayos ng upo. Magandang umaga. Mabilis na bati ng professor. Simulan na natin. Buksan ang libro sa page 137, case study. Recitation tayo. Sunod-sunod na nagtaas ng kamay ang mga estudyante. Ngunit gaya ng inaasahan, unang-una sina Sinag at Rocco. Itinaas ni Professor Reyes ang salamin. Siyempre, kayo na naman. Ang walang kupas na magkaribal. Tumindig si Rocco, maayos ang tindig at malinaw ang tinig. Tinukoy nito ang mga pagkakamali ng example sa financial reporting at diretsyong ipinaliwanag ang analysis. Nang matapos, tumango ang professor nila. Maganda. Ngayon, Sinag, i-critic mo sa sagot niya. Tumango si Sinag at tumayo na. Tama naman po ang paliwanag ni Rocco overall, pero hindi niya nabanggit ang impact ng deferred tax liabilities sa balance sheet ng company dyan sa problem. Malaki ang implications nito sa financial ratios na binanggit niya. Ang tamang adjustments ay nagpatuloy siya, detalyado at matalas. Pilit na iginigiit ang mga hindi nabanggit ni Rocco. Nakangisi naman ang binata. Tila inaasahan, nakakalabanin niya talaga ito. Bahagyang umisi si Rocco nang makaupo siya. Ikaw na talaga, Sinag. Kahit ang pinakamaliit kong mali at pagkukulang, hindi mo pinapalampas. Hindi siya sumagot, ngunit may bahagyang ningning ng kasiyahan sa dibdib niya. Natutuwa kasi siya kapag nauungusan si Rocco. Pagkatapos ng klase, nagsilabasan ang mga estudyante at abala sa pag-uusap tungkol sa weekend. Nag-inat si Eliza, sabay hikab. Gutom na ako. Tara, kain tayo. Susunod ako, sagot ni Sinag habang maingat na inilalagay ang mga libro sa bag. Bago sila makaalis, lumapit si Rocco. Good job kanina, Sinag. Nagtaas ng kilay si Eliza habang nakangisi. Ayan na naman sila. Tinapunan ng matalim na tingin ni Sinag si Eliza bago humarap kay Rocco. Magaling ka rin? Nagliwanag ang mukha ni Rocco sa bihirang papuri. Ingat ka, Sinag. Kapag naging mabait ka sa akin, baka isipin nilang crush mo ko. Asa ka? Mukha ba akong may crush sa'yo? Yuck! Malamig niyang sagot. Halatang na-offend si Rocco. Ang sungit mo sa akin, oh. Pero sa iba, ang bait-bait mo. Napairap na lang siya. Mahinang tumawa si Rocco. Balang araw, aaminin mong mas exciting ang college nang dahil sa akin. Iniwan niya na lang roon si Rocco at lumabas ng classroom. Ngunit habang papasok sila sa cafeteria, hindi napigilan ni Sinag ang lingunin ng pasilyo. Hindi niya batid kung bakit may bahagi sa kanya na umaasang susunod ito. At ang katotohanang hindi niya masabi kahit kanino na tuwing hinahamon siya ni Rocco, iba ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot na maungusan siya sa academics, kundi sa ibang dahilan. Kinagabihan, habang nagre-review sa kwarto, sumagi sa isip ni Sinag ang ngising mapang-asar ni Rocco, ang tono ng boses nito at ang paraan ng paglapit na para lagi siyang tinutokso. Umiling siya, pilit ibinabalik ang mata sa libro. Mag-focus ka, Sinag. Mag-focus, bawal ang lalaki, mga salot yan. Subalit, salot nga ba talaga? Tahimik ang library ng araw na yon, maliban sa mahinang ugong ng aircon at paminsan-minsang pagbuklat ng mga pahina ng libro ng ibang estudyante. Nakaupo si Sinag sa paborito niyang sulok, malayo sa main aisle, kung saan kakaunti lang ang naglalakas loob na istorbohin siya. Maayos na nakahanay ang kanyang mga highlighter, nakalatag ang mga notes na alam niyang sunod-sunod niyang aaralin. Nasa kalagitnaan siya ng pagsusuri ng isang komplikadong accounting problem nang biglang may aninong bumagsak sa ibabaw ng kanyang mesa. Hindi na niya kailangan pang lingunin para malaman kung sino yon. May bakanting upuan pa ba? Tanong ni Rocco. Agad na umakyat ang inis sa mga mata ni Sinag. Nakatayo si Rocco, may hawak ng mga libro sa ilalim ng isang braso at nakangiti ng aasar. Hindi to cafe, Rocco. Hindi ka naman mahilig sa library mag-aral, hindi ba? Library to. Malamig niyang sagot. Maraming bakanting upuan. Doon ka na lang. Bakit pa ako pipili ng iba? Sagot ni Rocco habang hinihila ang silya sa harap niya. Kung ang pinakamagandang pwesto ay nasa harap ko na,
Mariing pinagdikit ni Sinag ang mga labi at tahimik na nagbilang hanggang 3. Bahala ka. Malamig niyang tugon, sabay balik ng tingin sa libro. Maingay na inilapag ni Rocco ang mga libro na para bang sinasadya. Pagkatapos, yumuko ito ng kaunti at bumulong. Ganito ka ba palagi tumatanggap ng study partner? O ako lang ang espesyal? Hindi ka espesyal. Mabilis na balik ni Sinag, hindi man lang lumingon. At sino bang may sabi na gusto kitang maging study partner? Nakikiupo ka lang naman, di ba? Pero it doesn't mean na gusto kitang maging study partner. Tumawa si Rocco. Akala ko pa naman. Natigilan ang ballpen ni Sinag. Itinaas niya ang tingin at tinitigan ito ng masama. Kung dadaldalin mo lang ako, maghanap ka na lang ng ibang upuan. Ang ingay mo at gumagawa ka pa ng eksena dito. Ayokong mapagbawalan sa library, kaya lumayas ka na kung gagawa ka lang ng eksena. Sorry na. Sige na, mag-aaral tayo ng sabay. Binuksan ito ang libro, pero alam ni Sinag na hindi yun seryoso dahil ang mga mata nito ay laging pasimpleng lumilingon sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya at hindi na pinansin pa si Rocco. Kinabukasan sa klase, biglang inanunsyo ni Professor Reyes ang group project. Pair up by pair tong ipagagawa ko sa inyo. Bago pa man makatingin si Sinag kay Eliza, biglang may kamay na tinaas sa tabi niya. Sir, ako na po ang partner ni Sinag. Buong kumpiyansang sabi ni Rocco. Nag-ingay ang buong klase, napatili at may mga tumawa pa. Nagnising aso si Eliza at bumulong. Sabi ko na nga ba? Pinisil ni Sinag ang kanyang ilong. Wala pa nga tayo na pag-uusapan. Ayokong maging kapartner ka. Pero wala na siyang nagawa nang ipag-pair up sila. Ramdam niya ang init na gumagapang sa kanyang batok. Kapag nagreklamo siya, baka isipin ng lahat na masyado siyang nag-iinarte. Tagumpay na ngumiti si Rocco sabay lapit ng upuan. Magka-partner na tayo. Rank 2. Huwag mo akong tawaging ganon, sagot ni Sinag. Kapag tinatawag mo akong ganyan, pakiramdam ko, ginagawa mong pagkatao ko ang pagiging rank 2 ko lang. Nakakainsulto ka. Umawang ang bibig ni Rocco. Gusto pa nitong magsalita, pero inirapan na lang niya. Sinubukan nitong mag-sorry pero wala na siyang pakialam. Naiinis lang talaga siya sa mga pang-aasar nito na nagiging insensitive na minsan. Ilang araw matapos iyon, nagkita sila sa study lounge para simulan ang proyekto. Organisado si Sinag at nakalatag agad ang outline at hati na ang part nila. Ikaw sa case analysis, sabi agad ni Sinag kay Rocco. Ako na sa report write-up, pagkatapos saka natin pagsamahin. Bakit hiwalay? Kontra ni Rocco, nakasandal at nakahalukip-kip habang titig na titig sa kanya. Mas maganda kung sabay nating bubuin. Mas nakakatipid tayo ng oras. Alam mo naman na bawat oras ngayon, dapat gamitin ng tama. Saka may iba pa akong ginagawa sa bahay. Hindi naman ako katulad mo na mayaman at may mga kasambahay. Wow! Pang-iinsulto ba sa akin, Sinag? Gumaganti ka ba? Natatawang tanong ng binata. Hindi na siya sumagot. Nagtitiis lang talaga siya na makasama si Rocco. Hanggat kaya niya, ayaw niyang magtalo pa sila. Mabilis na bumalik si Sinag sa pagsusulat. Pero sa gilid ng kanyang paningin, napansin niya kung paano bahagyang kumukunot ang noo ni Rocco kapag nagbabasa o kung paano nito pinapaikot ang ballpen sa mga daliri. Ayaw niya mang aminin, pero mahusay talaga ang binata. Huwag kang masyadong tumitig. Biglang sabi ni Rocco, hindi man lang inangat ang mata. Namumula na ako sa kilig rito. Muntik nang malaglag ni Sinag ang ballpen. Hindi ako nakatitig. Tumingala ito at ngumiti ng tuso. Sige, sabi mo yan eh. Mata man niya itong tiningnan. Hindi naman ito namumula pero dumapo ang paningin niya sa mga tenga nito. Yon ang namumula kaya agad siyang umiwas ng tingin. Nag-init ang mga pisngi ni Sinag. Pwede bang mag-focus ka na lang? Nagpo-focus naman ako. Sagot nito na kunwari inosente. Sa'yo nga lang. Mariing isinara ni Sinag ang kanyang notebook. Ewan ko sa'yo. Lumipas ang mga linggo, lalong naging halata ang pagiging makulit ni Rocco. Palagi niya itong nasasalubong sa library at isang beses, inalok pa nitong buhatin ang mga libro niya pero agad siyang tumanggi.
Sa klase, palagi itong may pasaring na libro. Laging tinutukoy siya, kaya't napapatawa ang buong klase. Isang hapon, habang naglalakad sila ni Eliza, nagreklamo na talaga siya. Para siyang multo. Lahat ng sulok nandun siya. Library, klase, project. Wala ba siyang sariling buhay? Lagi akong binubwisit kapag may oras siya. Tumawa naman si Eliza. Baka naman kasi kaya ganyan siya. Kasi sa'yo na lang umiikot ang mundo. Sumimangot si Sinag. Hindi nakakatawa. At kung sa akin man umiikot ang mundo niya, hindi sana siyang rank 1 sa atin ngayon. Hindi ako naniniwala na magiging magaling siya sa pag-aaral kapag ako ang iniisip niya. Kaya siguro wala rin siyang nagiging girlfriend ever since kasi alam niyang makakadistract sa kanya yon. Alam yun ni Sinag dahil yun din ang inaasam na mangyayari sa kanya. Matalino siya at alam niyang sagabal ang pag-ibig. Magiging dagdag lamang sa mga iniisip niya. Pero kinagabihan, habang nakahiga at nagre-review ng flashcards ng mga terms na kailangan niyang kabisaduhin, nagtaksil ang kanyang isip. Naalala niya ang tawa ni Rocco, ang kislap ng mata nito kapag hinahamon siya, at ang presensya nito na parang lagi niyang napapansin. Mabilis niyang iginalaw ang ulo. Hindi, mag-focus ka, Sinag. Ibinao niyang mukha sa unan. Hindi siya papayag na maapektuhan kay Rocco. Hinding-hindi siya gagawa ng kahit na ano na magpapagalit sa damdamin ng kanyang ina. Isang hapon, pagkatapos ng isang mabigat na quiz, maayos na nakalagay ang kanyang bag sa tabi at nagsusulat siya ng mga dagdag na paliwanag sa gilid ng kanyang notebook. Kanina pa kitang hinahanap. Nandito ka lang pala. Boses na naman yun ni Rocco. Dahan-dahan siyang tumingala at bumungad ang binata sa kanya. Ilang hakbang lang ang layo habang nakasuksok ang mga kamay sa bulsa. Wala ka bang ibang mas magandang pupuntahan? Hinahanap mo na naman ako para sirain ang araw ko? Hindi ko naman gustong sirain ang araw mo. Sagot nito habang lumalapit. Pakiramdam ko, dito lang talaga dapat ako. Dapat kung nasan ka, nandun din ako. Napakunot ang noo ni Sinag. Ang weird mo, umalis ka nga dito. Umupo si Rocco sa upuan sa tapat niya. Sandali itong tumitig sa kanya. Hindi lang basta titig, kundi yung parang sinusuri talaga siya. Umiwas na lang ng tingin si Sinag. Hanggang sa malumanay itong nagsalita. Gusto kita, Sinag. Parang tumalon ang puso ni Sinag mula sa kanyang dibdib. Hindi siya manhid para hindi maramdaman yon. Pero yun kasi ang unang beses na inamin talaga nito na gusto siya ng binata. Kaya nakakagulat pa rin at hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon. Nagpatuloy si Rocco at hindi inalis ang titig sa kanya. Gusto kita, kaya wag mo na sanang questionin kung bakit palagi kitang hinahanap. Matagal na kitang gusto. Kung bakit gusto kong palaging nasa tabi mo. Kung bakit palaging gusto kitang makita at makausap. Nung una, akala ko dahil lang sa rivalry natin. Ikaw lang kasi ang kayang sumabay sa akin. Ang kayang humamon sa akin. Pero higit pa doon, ang galing mo. Namamangha ako sa disiplina mo sa sarili mo. Mas malakas ka kaysa sa tingin mo. Sa tuwing nakikita kitang ipinaglalaban ng lugar mo, hindi ko mapigilang humanga sa'yo. Nanuyo ang lalamunan ni Sinag. Gusto niyang sumagot at pagsalitaan ito ng masama, ng sarkastiko, pero parang natanggal lahat ng salita sa utak niya. Parang nakalimutan ni Sinag na matalino siya. Alam kong madalas kitang biruin, dugtong ni Rocco at bahagyang umiti. Pero dahil yon ay inspirasyon ka sa akin. Kapag nakikipagkompetensya ako sa'yo, gusto kong maging mas mahusay. Kapag kasama kita, mas masayang lahat. Sa wakas, nakahanap ng tinig si Sinag. Tama na, wala akong pakialam kung gusto mo ko. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. At wala akong oras para makipagrelasyon. Nandito lang ako para mag-aral ng maigi. Napakunot ang noo ni Rocco. Ano? Tigilan mo na yung mga sinasabi mo. Mabilis niyang isinara ang kanyang notebook at mahigpit na hinawakan yon na parang panangga. Hindi mo alam ang mga pinagsasasabi mo. Masasaktan ka lang sa akin. Sinasabi ko na agad sa'yo na wala kang pag-asa sa akin para hindi ka na umasa pa. Bahagyang napailing si Rocco. Grabe, hindi pa ako nanliligaw, busted na agad ako. Pero alam mo kung ano ang isang bagay na sigurado. Gusto kita, Sinag. First year pa lang tayo.
pinapakita ko na sa'yo na ganito ako. Kaya nga nagkaroon ng mga kaklase natin ng idea na asarin tayong dalawa. Tuwang-tuwa ako sa tuwing tinutokso tayo dahil pakiramdam ko walang magtatangkang kahit na sino. Alam nilang lahat na gusto kita. Sigurado akong nararamdaman mo yun. Seryoso lang ang mukha ni Rocco. Ang nararamdaman ko lang ay kung gaano ka kaistorbo. Lagi kang umuupo sa tabi ko kahit nag-aaral ako. Nagvo-volunteer ka agad na maging partner ko. Sinusundan mo ko sa kung saan-saan na parang sinasadya mong sirain lahat ng pinaghirapan ko. Mariing sabi ni Sinag. Bumaha ang sakit sa mga mata ni Rocco. Yun ba talagang tingin mo sa akin? Ibinaba ni Sinag ang tingin at mariing pinagdikit ang mga labi. Muling bumalik sa isip niya ang boses ng kanyang ina. Inaagaw ng relasyon sa lalaki ang focus niya na maaaring magwasak sa kanyang pangarap. Palagi nitong pinapaalala na huwag siyang maging mahina gaya nito at gaya ng kanyang bunsong kapatid. Hindi siya papayag na mangyari yun sa kanya. Hindi ngayon, hindi habang hawak pa niya ang kinabukasan. Oo, sagot niya sa wakas. Yan ang iniisip ko. Maya-maya'y mapait na tumawa si Rocco. Wala ka bang pakiramdam? Masama ba ang magkagusto para sa'yo? Distractions lang ang mga yan. Mabilis na balik ni Sinag. At wala akong oras para sa mga distractions. Dahan-dahang tumayo si Rocco. Ganun na lang. Itataboy mo na lang ako dahil natatakot ka. Hindi ako natatakot. Pagsisinungaling niya pa. Natatakot ka. Natatakot kang umamin na may totoong nararamdaman ka. Tinatago mo ang halaga mo dyan sa mga grado at patakaran sa sarili mo. Kasi mas ligtas yan kaysa tanggapin na baka gusto mo rin ng iba pa. Parang sinampal si Sinag sa mga salitang yon. Hindi siya makapaniwala na parang alam nito ang kanyang saloobin. Na parang alam ng binata ang mga bagay na gumugulo sa kanyang puso't damdamin. Bago pa siya makasagot, umiling si Rocco. Hinaplos ang buhok na para bang sinusubukang ayusin ang sarili. Sige, kung yun ang gusto mo, lalayo ako. Bahagyang pumiyok ang boses nito pero hindi maitago ang sakit. Pero wag mong lokohin ang sarili mo. Sinag, hindi mo kayang takasan ang puso mo kapag tinamaan na yan. Pagkatapos, tumalikod na si Rocco at umalis. Nanatiling nakaupo si Sinag, naninigas habang hawak pa rin ang kanyang notebook na parang pananggalang. Mabilis ang tibok ng puso niya at nangangamba na baka nga tama si Rocco. Ilang araw na iniwasan ni Sinag si Rocco matapos ang pag-amin nito. Ibinaon niya ang sarili sa mga aklat, dumarating ng maaga sa klase at agading umuuwi pagkatapos. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na yun ang tama, na ang distansya ang makakatulong para makalimutan ang bigat ng mga salitang iniwan nito sa kanya. Ngunit habang iniiwasan niya si Rocco, mas hindi siya mapalagay. Tuwing pumapasok siya sa library, inaasahan niyang makikita itong nakaupo sa harap niya. Dala ang nakakaasar nitong ngiti. Ngunit ngayon, laging bakante ang upuan. Wala pa ang mga biro, wala ang banat, wala ang nakakalokong sulyap tuwing mahuhuli niya ang sariling napapatingin dito. At mas masakit yon kaysa sa inaasahan niya. Bakit ko ba siya hinahanap-hanap ngayon? Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng klase, dumaan si Sinag sa halos walang laman na quadrangle. Mas hinigpitan niya ang kapit sa bag at pilit kinukumbinsi ang sarili na ang bigat sa kanyang dibdib ay wala lang. Sinag! Usal ni Rocco sa kanyang pangalan. Parang napako siya sa kinatatayuan. Mula sa upuan sa ilalim ng nara, nakita niyang nakatayo si Rocco. Baka sa mukha nito ang pag-aalangan na para bang hindi sigurado kung muli na naman itong tatakbo papalayo. Hindi ko inakalang titigil ka. Mahinang sabi nito. Nanuyo ang lalamunan ni Sinag. Gusto ng instinct niya na magpatuloy lang sa paglalakad. Ngunit nagtaksil ang mga paa niya at tumigil sa kalagitnaan ng hakbang. Akala ko malinaw ng sinabi ko. Sagot ni Sinag habang nanginginig ang tinig. Malinaw nga. Mas lumapit pa si Rocco. Pero kailangan kong marinig mula sa iyo mismo. Sinag, gusto kitang tanungin pa ng isang beses. Anong nararamdaman mo?
Wala ka ba talagang nararamdaman para sa akin? Mas lalong sumikip ang dibdib ni Sinag. Handa na siya sa dose-dosenang sagot, pero ngayon, sa ilalim ng malalim nitong titig, natutunaw ang lahat ng salita. Ako, mahina niyang usal. Huminga ng malalim si Rocco. Kung hindi mo ako gusto, hihinto ako. Irerespeto ko yun. Pero kung meron, kahit kaunting parte ng puso mo na pareho ang nararamdaman, sabihin mo lang. Yun lang ang hinihingi ko. Mabilis ang tibok ng puso ni Sinag. Umaalingaw-ngaw sa isip ang mga babala ng kanyang ina. Naalala niya ang luha ng kapatid at kung paano ito sinabunutan at sinampal ng kanyang mama nang malamang buntis ito. Ngunit naalala niya rin ang mga tapat na mata ni Rocco, ang paghanga nito, ang paraan ng pagtitig nito sa kanya. Nanginginig ang labi ni Sinag. Meron, napasinghap si Rocco. Ano? Namula ang pisngi ni Sinag habang nangingilid ang luha sa mga mata. Gusto rin kita. Pinilit kong wag pansinin, pero hindi ko na kayang itago. Sandaling natigilan si Rocco na para bang hindi ito makapaniwala. Pagkatapos, lumiwanag ang buong mukha nito at nag-uumapaw ang tuwa. Sinag, halos pabulong nitong sabi at lumapit hanggang sa ilang dangkal na lang ang pagitan nila. Alam mo ba kung gaano ko katagal hinintay marinig yan? Umiwas ng tingin si Sinag. Huwag mo akong sasaktan. Huwag mo sanang hayaang dumating ang panahon na magsisisi ako na sumugal ako rito. Napahalakak si Rocco at nangahas na haplusin ang kanyang pisngi. Hindi ka magsisisi. So ibig sabihin ba nito? Kinagat ni Sinag ang labi, saka mabilis na tumango. Oo, tayo na. Ayoko rin naligawan mo ako. Baka may makahalata. Matagal na rin naman kitang kilala. Huwag na lang siguro nating ipaalam at ipahalata sa iba. Pwede namang malaman nila, pero wag natin sobrang i-public. Bawal din kasi kay mama na magkaroon ako ng boyfriend. Kaya itago na lang natin. Halos hindi mapigilan ang ngiti ni Rocco na parang mabibiyak na ang mukha sa tuwa. Sobrang saya ko, Sinag. Sobrang saya. Bago pa siya makakilos, bigla siyang niyakap nito. Napapikit si Sinag, nanigas sa gulat pero dahan-dahan ding nag-relax. Ramdam niya ang init na bumalot sa kanya. Nakakatakot yon at nakakaaliw ng sabay. Nang kumala si Rocco, tumitig ito sa kanya na parang siya lamang ang tao sa buong mundo. Pangako, Sinag, iingatan ko ang puso mo. Makikita mo, magiging maayos akong boyfriend. Araw-araw kitang liligawan kahit girlfriend na kita. Nalusaw ang dibdib ni Sinag sa dami ng damdaming hindi niya maipangalan. Kailangan natin tong itago. Tumango si Rocco. Pero kapag nahuli tayo, aamin ako. Gusto rin naman kitang ipakilala sa parents ko. Ikaw pa lang ang naging girlfriend ko. Ikaw pa lang din naman ang naging boyfriend ko. Sorry na agad. Si mama kasi, medyo praning na kasi maraming maling desisyon sa buhay. Ayaw niya lang mangyari sa akin yon. Malumanay niyang sabi. Hindi siya papayag. Hindi niya matatanggap. At hindi naman kita kinakahiya. Pero kung gusto nating maging tiwasay ang relasyon nating dalawa, itago na muna natin. May pag-unawa ang sumilay sa mga mata ni Rocco. Dahan-dahan itong tumango. Sige, kung yan ang kailangan. Sumunod na mga araw at parang ibang mundo ang pinasok ni Sinag. Pareho pa rin ang presensya ni Rocco. Ang mga libro, ang asaran, ngunit may bago. Mas banayad na at mas malambot ang binata sa kanya. Kapag nagkatinginan sila sa klase, may mga palihim ng ngiti itong ibinibigay na nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Huwag kang ang tingin ng tingin sa akin. Nakakahalata na si Eliza. Bili ni Sinag. Ngumiti naman si Rocco at hinawakan ng kanyang kamay. Alam naman nilang gustong gusto kita kahit nung hindi pa tayo. Kaya hindi sila makakahalata. Masungit ka pa rin naman eh. Napairap na lang si Sinag. Tumawang boyfriend niya at hinila siya sa sasakyan nito. Halika, mag-study date muna tayo. Madalas siya nitong hinahatid pa uwi pero hanggang labas lang ng maliit nilang subdivision. Mahirap na at baka may makakita pa sa kanila. Kaso, mas lamang ang takot niyang mahuli kaya pinipilit niyang mag-commute na lamang.
Babe, come on. Aanihin ko pang sasakyan ko kung hindi naman kita ihahatid. Tanong ng binata. Umiling na lang si Sinag. Rocco, please. Baka mahuli na tayo ni Mama this time. Sige na, umuwi ka na. Mag-jeep na lang ako. Bye. Mabilis niya itong hinalikan sa pisngi. Aapila pa sana ito, pero nakasakay na siya ng jeep. Kumaway na lang si Sinag at matamis itong nginitian. Nang makaandar, napabuntong hininga na lang siya. Minsan, may isisingit na tsokolate sa bag niya nang hindi niya namamalayan o kaya ay rosas sa kanyang mga libro. Napapangiti na lang siya. Nakakabaliw ang damdaming yon. Mapanganib pero napakatamis at nakakabuhay ng sigla sa kanyang sistema. Hanggang si Eliza ang unang nakahalata. Isang hapon sa cafeteria, nahuli nito ang palihim na tingin ni Sinag kay Rocco. Naningkit ang mga mata ng kanyang kaibigan at ngumiti ng malapad. Grabe! Mahinang bulong ni Eliza. Kayo na, diba? Halos nabilaukan si Sinag sa iniinom. Ha? Hindi! Nakakalokong ngumisi si Eliza. Hindi mo ako maloloko. Kita ko kung paano kayo magnitian. Hindi ka naman dating ganyan. May spark na. Huwag mong ipagsasabi sa iba. Mahina niyang sabi. Alam mo namang bawal akong magkaroon ng boyfriend. Magagalit si Mama kapag nakarating sa kanya. Relax, ligtas sa akin ang secrets mo. Lumambot ang ngiti ni Eliza. Masaya ako para sa'yo. Sinag, okay din naman na may boyfriend ka. Magiging inspirasyon mo si Rocco at hindi distraction. Same kayo ng course, mahilig mag-aral. Kaya sure ako na both of you will bring out your best with each other. Matamis na napangiti si Sinag. Umaasa siyang sana nga ay ganoon. Nasa halip na maging sagabal, maging inspirasyon niya ang pagmamahal kay Rocco. Ngunit kahit anong ligaya, may aninong laging nakasunod. May takot pa rin. Sa bawat pag-vibrate ng cellphone, natatakot siyang baka alam na ng kanyang mama. Sa tuwing uuwi ng gabi at magdadahilan ng review, inihahanda niya ang mga sagot kung kukwestiyonin na siya nito. Sa unang pagkakataon, natagpuan ni Sinag ang sarili na sabik pumasok sa paaralan, hindi lang para sa grado. Tuwing umaga, mas maingat niyang sinusuklay ang kanyang buhok, hindi para mapansin ng iba, kundi dahil alam niyang mapapansin ni Rocco ang maliliit na bagay. Tuwing gabi naman, pag-uwi, pilit niyang binubura ang bakas ng mga ngiti. Iniisip kung anong sasabihin kung sakaling tanungin siya ng kanyang ina kung bakit tila mas masaya siya kesa sa dati. Sa paaralan, unti-unti nilang nabuo ang kanilang tahimik na routine na para bang yumuko ang mundo upang bigyan ng puwang ang kanilang sikreto. Magkasama silang nag-aaral sa library o sa coffee shop. Sa malayo, mukha silang magkaribal na muling naglalaban ng talino, pero sa ilalim ng mesa, magkahawak kamay naman sila. Sa oras ng pananghalian, laging may nakalaang upuan si Rocco para sa kanya. Tinutokso sila ng mga kaklase, pero kunwari wala lang sa kanya. Habang si Sinag naman ay sanay na sa pag-ikot ng mata, mas madalas na siyang tumawa ngayon. Rocco, sabi ko sa'yo, huwag mo kong landiin kapag nandyan ang mga kaklase natin. Bulong ni Sinag habang may inaayos silang poster para sa JP pageant. Lihim na napangiti ang kanyang boyfriend. Sorry na, ang ganda mo eh. Lalo na kapag nakapusod ka ng ganyan. Napahaplos tuloy siya sa kanyang buhok. Ang init kasi, ang haggard ko na, tapos sasabihin pang maganda ako, nang bobola ka. Gandang-ganda ako sa girlfriend ko. Nasaan ang part na nang bobola ron? Lihim na lang siyang napangiti. Kaya lang, nanlaki ang mga mata niya nang bigla itong nagnakaw ng halik. Agad siyang napatingin sa paligid kung may tao. Nakahinga siya ng maluwag nang wala naman. Malakas niya itong hinampas. Ikaw talaga. Isang hapon, magkatapat silang nakaupo sa library at nakatambak ang reviewers sa accounting. Nagkukunwari si Rocco na nagbabasa. Pero nahuli na naman ni Sinag na nakatitig sa kanya. Hindi ka naman talaga nagbabasa. Mahina niyang bulong, hindi inaalis ang mata sa kanyang notes. Baka umiyak ka kapag ako ang naging rank 1. May natututunan ka pa ba? Oo naman, ikaw babe. Pabulog na sagot ni Rocco. Nakakainis ka? At namumula ka.
Biro naman ng kanyang nobyo, sabay ngiti. Ang cute mo. Ibinagsak niya sa harap nito ang libro. Mag-aral ka nga. Exam na sa susunod na linggo. Ang landi mo talaga. Ilugar mo yung kaharutan mo Nagtaas ito ng kamay na parang sumusuko. Pero hindi nawala ang pilyong ngiti sa mukha nito. Rocco, panimulan niya nang tapos na silang mag-aral at nagde-date na lang. Kailangan lang natin ng mga patakaran sa relasyon natin, saad ni Sinag. Kumunot ang noo ni Rocco. Patakaran? May rules sa ating dalawa? Oo, tumango si Sinag. Kung gusto nating magtagal to, kailangan nating maging disiplinado. Hindi pwedeng makaistorbo sa pag-aaral. Una, pag-aaral ang pangunahing priority. Laging nauunang pag-aaral bago ang relasyon. Hindi pwedeng bumaba ang grades natin. Tama. Tumango naman ang kanyang boyfriend na parang bata. Pero studying with you is my favorite part anyway. Pinilit niyang hindi pansinin ang biglang pagbilis ng tibok ng puso. Iba rin talaga humirit si Rocco. Ikalawa, kailangan itong manatiling lihim. Hindi pwedeng malaman ng mama ko. Hindi pa. Baka matagal pa bago pwede o kaya kapag nakagraduate na ako. Lumambot ang ekspresyon ni Rocco. Naiintindihan ko. Hihintayin kita hanggang sa handa ka na. Walang pressure. Medyo gumaan ang loob niya pero nagpatuloy. Ikatlo. Anong ikatlo? Mahinang tanong ni Rocco. Tinitigan niya ang mesa at halos pabulong na nagsalita. Wala munang pagsisiping. Sandali silang natahimik at nagkatitigan. Maya-maya biglang umiwas ng tingin si Rocco. Pareho silang nailang sa topic. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi niya mabasa ang ekspresyon nito. Tumikhim si Sinag. Well, sinasabi ko lang kasi baka may pagkakataon na nadadala tayo sa emosyon natin tapos ganun. Wala akong problema ron dahil naniniwala naman ako na parte yun ng relasyon. Adult na rin naman tayong dalawa. Ang akin lang, mas maiging huwag muna para mas safe at ayokong mabuntis agad. Hinaplos ni Rocco ang batok. Sinag, wala pa naman sa isip ko yun. Kaso binanggit mo, nagka-idea tuloy ako. Sinama niya ito ng tingin. Tumawa naman ang kanyang boyfriend at yumakap sa kanya ng may pagdalambing. Joke lang. Hindi kita pipilitin. Kung ayaw mo, edi wala. Simple lang. Saka wala talaga sa isip ko yan. Virgin pa ako. Ikaw ang makakauna sa akin kung sakali. Napalunok naman siya. Ako rin naman. Virgin pa rin naman ako. Saka na lang natin gawin kapag wala tayong takot o kapag wala na tayong iisipin na maaaring idulot na consequences. Sana okay lang na hanggang dito muna ang relasyon natin. Siyempre naman. Kontento na ako dito at masayang-masaya naman ako. Inayos ni Rocco ang buhok niya. Gusto kita kung sino ka. Hindi kung anong kaya mong ibigay. Kahit maghawak lang tayo ng kamay at mag-away tungkol sa accounting problems, masaya na ako ron. Matamis naman siyang napangiti. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam ang isasagot. Ngumisi si Rocco at hinawakan ng mga kamay niya. Pero for the record, medyo wild na rin naman ang ginagawa nating iba. Holding hands, kiss sa lips, sa leeg, kiss sa itlog. Malakas na tumawa si Sinag at hindi na napigilan. Hoy, walang ganon. Visit na to. Ang yaman-yaman mo, yung humor mo minsan pang kanal. Malakas pa siyang tumawa. Titig na titig naman si Rocco sa kanya habang matamis ang ngiti. Para bang paulit-ulit lang itong nahuhulog sa kanya. Mula noon, nagpatuloy ang kanilang mga araw na may dalang tamis ng mga patakarang maingat nilang sinusunod. Mas lalo nilang pinagtuunan ng pansin ang pag-aaral, nagtutulungan at naglalaban sa recitation. Sa mga break, lihim silang pumupuslit sa mga sulok, nagbabahagihan ng pagkain at ngiti. Minsan, bahagyang idinidikit ni Rocco ang labi sa sentido niya at halos lumundag ang puso ni Sinag, pero hanggang doon lang sila. Sa bahay, natutunan ni Sinag na itago ang kaligayahan. Pinipigil ang halakhak, tinatago ang cellphone at laging may nakahandang dahilan. Sa una, pakiramdam ni Sinag ay wala nang makakasira sa kanila. Pero unti-unti nagsimulang kumupas ang saya ng kanilang pagsasama. Nagsimula lang sa maliit na bagay, pero naging madalas ang pagsiselos ni Rocco,
lalo na nang hindi sila maging magkaklase at maging pareho sa schedule. Sino yung lalaking yun? Malamig na tanong ni Rocco isang hapon nang makita si Adrian na nakaupo sa tabi niya sa kantin. Groupmate ko. Mahinahon niyang sagot at isinara ang notebook. Regular student siya. Groupmate o manliligaw? Bakit masyadong makadikit sa'yo? Napatitig siya rito. Huwag kang magsimula, Rocco. Ilugar mo naman yung selos mo. Marami pa tayong final project na kailangan gawin. Nagtatanong lang naman ako, sabi ni Rocco at umigting ang panga. Bakit parang guilty ka? Tinutugon mo ang pakikipag-flirt niya sa'yo. Para kasing anytime, magko-confess na siya ng feelings. Parang wala siyang pakialam kahit boyfriend mo na ako. Sumiklab ang inis ni Sinag. Hindi pa naman, 'di ba? At kahit gawin niya, tatanggihan ko. Sa tingin mo ba itatapon ko lahat ng meron tayo para lang sa isang lalaking lumalandi sa akin? Anong tingin mo sa akin? Madaling matukso? Kung pumunta ka rito para awahin ako, umalis ka na lang. Nakakadagdag ka lang sa stress ko. Natigilan si Rocco at lumambot sandali ang mukha. Sorry, nakaka-frustrate lang kasi na hindi tayo madalas magkasama. Tapos siya pang madalas mong kasama ngayon. Hindi ko kayang makita na may ibang nakapaligid sa'yo. Di magtiwala ka sa akin, mariin niyang sagot. Kasi kung hindi, ano pang silbi nito? At kapag okay na lahat, kapag pareho tayong free, babawi ako sa'yo. Alam kong busy ka rin at sana maintindihan mo na itong priority natin. Pero hindi lang si Rocco ang marunong magselos. Mukhang siya rin, hindi ginagamit ang utak. At mukhang mas malala pa si Sinag kaysa sa kanyang boyfriend. Isang Biyernes, nagkasundo silang mag-review sa coffee shop. Inilaan ni Sinag ang buong gabi, hindi na umuwi para maghapunan para lang makasama ito ng mas matagal. Pero hindi dumating si Rocco. Isang oras siya naghintay, pabalik-balik ang tingin sa orasan. Wala siyang na-absorb sa kahit anong binasa, hanggang sa tuluyang tumunog ang kanyang cellphone. Sorry, hindi ako makakapunta. Family party, birthday ni Kuya. Babawi na lang ako. Nabigatan ang dibdib niya. Tahimik niyang isinara ang mga libro at umuwi na. Pinipilit niyang kumbinsihin ang sarili na okay lang, pamilya yon at naiintindihan niya. Ginabi ka na anak, saad ng kanyang ina. Marami kang ginawa? Tumango-tango na lang si Sinag. Opo mama, pasensya na. Saka nag-review po ako sa coffee shop. Medyo nadidrain na po kasi ang utak ko kapag nasa bahay lang at sa kwarto nag-aaral. Sige, mamaya. Dadalhan kita midnight snack mo bago matulog. Nakangiting sabi ng kanyang ina. Opo ma, salamat po. Pinilit niya na lang mag-aral. Nang magpahinga, kinuha niya muna ang cellphone para mag-scroll. Pero natigilan siya. Sunod-sunod na litrato ang nakita niya. Si Rocco, nakangiti ng malapad kasama ang mga kaibigan nito. Nakayakap pa sa balikat nito ang isang babae. Ang nakalagay sa caption, "Childhood bestie, missed you girl." Maganda ang babae, mahaba ang buhok at maganda ang ngiti. Sophisticated at halatang mayaman din. Magkadikit ang mga ito masyado na nagpaalab ng selos sa dibdib niya. Alam niyang wala siyang lugar. May karapatan si Rocco na dumalo sa party, makipagkita sa mga kaibigan, pero hindi niya napigilan ang matalim na kirot ng selos. Kinabukasan, nang magkita sila sa library, malamig ang pakikitungo ni Sinag. Late ka, malamig niyang sabi nang maupo ito. Inatid ko pa si Kuya. Paliwanag nito at inilapag ang mga libro. Anong problema? Wala. Nakatuon ang mga mata niya sa notes. Sinag. Lumingon siya rito. Iniwan mo akong mag-isa para lang sa party. Nanlaki ang mga mata ni Rocco. Birthday ng kuya ko yon. Okay, I'm sorry. Hindi ko agad nabanggit sa'yo. Nawala sa isip ko dahil sa sobrang busy nating dalawa nitong mga nakaraan. At hindi mo ba kayang sabihin agad? Pinaghintay mo ako ng parang sira sa coffee shop. Pinaalam mo lang sa akin, late na. Nag-text naman ako. 2 oras na late. Singhal niya rito. Napaatras ito at halatang iritado. Grabe Sinag. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang issue mo sa akin. Isang gabi lang naman kitang hinindian. Unlike you na palagi akong hindi sinisipot kapag may usapan tayo. Nanginig ang boses niya. So ano, sumbatan na ba to? Natigilan si Rocco. Tila hindi inaasahan ang sinabi niya. Pero bago pa ito makasagot,
Isinubsob niya ang mukha sa notes at tinapos ang usapan. Ayaw niya nang makipagtalo pa. Maliit na away lang yon, pero patong-patong na parang mga bato. Minsan tungkol sa oras, nagtatampo si Rocco kapag inuuna niyang iba. Minsan tungkol sa atensyon, binibiro siya nito na masyado siyang seryoso habang siya na may inis na hindi nito nauunawaan ang bigat ng pressure na pinapasa niya. Mas lalo siyang naiinis na para bang hindi ito stress sa pag-aaral, gayong siya ay ganoon ang nararamdaman. At ang pinakamasama, nagsimulang maapektuhan ang kanyang pag-aaral. Kapag masama ang loob niya, hindi siya makapag-focus. Nagiging malabo ang mga pag-intindi niya. Isang hapon, matapos ang mainit na pagtatalo tungkol kay Adrian, nang umiti na naman sa kanya, nakatitig na lang siya sa test paper. Blanko ang isip at hindi maalala ang paulit-ulit niyang na-review. 2 tanong ang naiwan niyang walang sagot na 10 points ang equivalent. Dahil doon, bumaba ang marka niya. Hindi man malaki pero sapat para mapansin niya. Kinagabihan, napahawak siya sa noo habang nakahiga. Naalala niya ang babala ng kanyang ina. Muling sumiklab ang away nila sa sumunod na linggo. Magkasabay silang papunta sa parking lot nang tumunog ang cellphone ni Rocco. Napangiti ito habang nagre-reply. "Sino yon?" Tanong ni Sinag bago pa siya nakapagpigil. Kaibigan ko noon pa. Yung nasa party. Napailing si Sinag. "Yung babae sa pictures?" Oo, Sagot nito at kunot ang noo. bakit? "Parang masyado kayong malapit." Kasi malapit talaga. Pag-amin ni Rocco. Parang pamilya na siya. Kababata ko at matagal na rin hindi nagkita. "Parang pamilya?" Ulit niya at may halong pait. Huminto si Rocco, tinitigan siya at puno ng inis. Ano bang gusto mong sabihin ko, Sinag? Napuputulin ko lahat ng koneksyon sa mga taong nagiging dahilan ng insecurity mo. Na itatapon ko ang kalahati ng buhay ko para lang matahimik ka. Napatigil siya at hindi makagalaw. Sobra siyang nasaktan sa sinabi nito. Pakiramdam ni Sinag, wala na siyang halaga. Kaya bago pa siya may masabing masakit na salita, tinalikuran niya na ito at nagmamadaling umalis. Tinawag pa siya ni Rocco pero sumakay na siya ng jeep. Alam niyang dapat ay pinag-uusapan yon, pero masyado na silang nagiging immature pareho sa relasyon nila. Hindi na sila nagkakaintindihan ni Rocco. Hanggang sa lumabas ang resulta isang Lunes ng umaga. "Posted na yung rankings," sabi ni Eliza at tinuro ang bulletin board. Biglang kinabahan si Sinag. Karaniwan, iyon ang paborito niyang sandali. Dadaan siya roon ng kampante, babasahin ang listahan, at makikita ang pangalan niya na rank 1 o rank 2. Pero alam niyang marami siyang mabababang scores sa mga nagdaang exam. "Rank 1 pa rin ang boyfriend mo," saad ni Eliza, pero biglang nanlaki ang mga mata. "Oh, si Anang nasa rank 2? Anong nangyari? Nasaan ang pangalan mo, Sinag?" Mabilis na bumaba ang tingin niya. Bumibilis ang kanyang paghinga hanggat hindi nakikita ang kanyang pangalan. Hanggang sa nakita niya na nga ang linya. Agad nangilid ang mga luha ni Sinag. "OMG! Ang laki ng ibinaba! Bakit nasa rank 10 ka na?" Mahinang tanong ni Eliza. Mariing kumapit siya sa kanyang mga libro na para bang kaya niyang burahin ang katotohanan yon. Pakiramdam niya, nakabuyang-yang siya sa harap ng lahat. Tinitingnan, pinag-uusapan at pinagtuturo-turuan. At mas lalong sumama ang kanyang loob nang makitang nanatili pa rin na nangunguna si Rocco. "Sinag!" Tawag sa kanya ni Rocco nang makaalis siya sa gitna ng karamihan. Paglingon niya, nandoon si Rocco, ilang hakbang lang ang layo, habang nakatingin sa kanya. Puno ito ng pag-aalala, hindi na nito kailangan magtanong. Halata naman ang problema niya. "Top 10 ka pa rin naman." Marahan itong sabi. Parang tinusok siya ng mga salita. Top 10 pa rin, parang pampalubag loob. Parang certificate lang ng participation. Parang pang-aliw sa isang muntik ng nagtagumpay. "Rank 2 ako dati," mariin niyang sabi. "Alam ko." Inabot siya nito pero agad siyang umatras. Napatawa si Sinag ng mapait. "Ikaw, rank 1 ka pa rin, Rocco. Hindi ka bumagsak. Hindi ka nadapa. Bakit kapag ako nagmamahal, ako ang humihina?
Pero ikaw hindi. Ako lang bang totoong nagmamahal dito? Napatigil ito at nabigla. Sinag, hindi, babawi tayo. Tutulungan kitang mag-review. Bakit pakiramdam ko ako lang ang natitisod? Halos sumisigaw na siya habang nanginginig ang boses. Kasalanan mo to eh. Sabi mo hindi tayo magiging distraction sa isa't isa. Pero sa mga away natin, yun lang ang naiisip ko. Hindi ako nakakapag-aral ng maayos dahil hindi maayos ang mga issue natin. May issue ka rin naman sa akin. Pero bakit nananatili ka pa rin nangunguna? Bakit ang unfair? Pinayagan kong mahalin kita pero biglang hindi na ako yung dati kong ako. Bumagsak ako at ang mas nakakainis, nandyan ka pa rin na para bang hindi ka naapektuhan. Kumunot ang noo ni Rocco at bakas ang sakit sa mga mata. Hindi naman patas yan. Naapektuhan din ako. Naapektuhan ako sa mga nangyayari sa relasyon natin ngayon. May pinagdaanan din ako, kaya wag mo sanang maliitin to. Kaya nga tutulungan kita. Magpo-focus tayo ulit. I'm sorry. Eh bakit hindi ko nakikita? Singhal ni Sinag. Bakit ikaw nandyan pa rin? Ikaw ang number 1 pa rin, samantalang ako bumabagsak. Sinubukan siyang hawakan ni Rocco pero umatras pa rin siya. Kasi nandyan ka. Ikaw ang dahilan kung bakit kaya ko. Please, kumalma ka muna at pag-usapan natin to. Kaya pa yan. Pero imbis na gumaan ang pakiramdam, lalo lang siyang napaiyak. Hindi niya gusto ang nararamdamang insecurity. Hindi niya maintindihan kung bakit sa mismong minamahal niya pa yon nararamdaman. Kinagabihan, wala siyang choice kundi sabihin yon sa kanyang ina. Rank 10 ka, Sinag. Gulat na tanong nito. Napayuko siya. Sorry po, nahirapan lang po talaga ako. Mas mahirap para sa'yo o mas mahirap para sa lahat? Napayuko si Sinag at kinutkot ang kuko. Para po yata sa akin, Mama. Napabuntong hininga ito. Okay lang anak, bumawi ka na lang. Pero alam ni Sinag na hindi yun okay. Consistent honor na siya simula elementary pa lang. Hindi siya pinipressure ng kanyang ina, pero alam niyang umaasa ito ng higit sa kanya. Siya ang nagsimula ng ganon, kaya hindi na bababa ang expectations nito. At ngayong bumagsak si Sinag sa rank 10, alam niyang malaking kapabayaan yon. Kinabukasan, muling lumapit si Rocco sa kanya sa loob ng library. Umupo ito sa tapat niya at inilapag ang paborito niyang iced coffee. Peace offering. Isang tingin lang ang ibinigay niya. Hindi na kailangan. Ayoko niyan. Umusog ito palapit at may pagsusumamo sa mukha. Ayokong lagi tayo nag-aaway. Please, ayusin natin ang relasyon natin. Sorry na pinatagal ko pa. Hindi na siya muling nagsalita. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Hindi klaro ang mga bagay sa kanya at alam niyang may lalabas na masakit na salita. Magiging unreasonable si Sinag at yon ang kanyang iniiwasan. Umiling siya habang nakatutok ang mata sa notes. Huwag mo na akong kausapin. Alam mo namang nag-aaral ako. Natahimik ito ng matagal bago nagsalita. Alam kong galit ka. Pero hindi ako lalaban, Sinag. Hindi mo kailangan buhatin to mag-isa. Alam kong nalulungkot ka sa nangyari pero nandito ako para tulungan ka. Aangat ka ulit. Pinapangako ko sa'yo. Naninikip ang dibdib niya sa katapatan ng tinig nito. Pero imbis na guminhawa, lalo lamang siyang nabalutan ng inis at insecurities. Kinagabihan, binuksan niyang reviewer pero hindi makabasa. Umiikot lang ang isip niya sa larawan ng bulletin board at ang pangalang nasa rank 10 na siya. Dapat ay nakakataas ang pag-ibig, pero bakit parang hinihila siya pababa? Isinara niyang reviewer at napapikit. Hindi ko alam kung kaya ko pa. At sa unang pagkakataon mula nang mahalin niya si Rocco, naitanong niya sa sarili kung ang puso ba niya ang nagtutulak sa kanya patungo sa sariling pagbagsak. Nang hapon na yon, nakipagkita si Sinag kay Rocco para kausapin ito. Magkasalikop ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa at pilit pinapatatag ang loob. Maya-maya, tumunog ang maliliit na kampana sa may pinto. Pumasok si Rocco at nakita niya ang kislap ng pag-asa at pangungulila sa mga mata nito. Nang makita siya, lumambot ang ekspresyon ng binata. Parang ang makita lang siya ay sapat na para mabura ang pagod nito maghapon. Babe, bati nito sabay upo sa tapat niya. Mukhang seryoso yung message mo. Ayos ka lang ba?
Halos gumuho ang determinasyon ni Sinag sa lambing ng tinig nito. Ginusto kitang papuntahin dito dahil may gusto akong pag-usapan nating dalawa. Titig na titig sa kanya si Rocco. Anong nangyari? May problema ba sa bahay? Sa mama mo? Ibinaling ni Sinag ang tingin sa mesa. Tayo ang problema. Natigilan si Rocco. Tayo? Nanginginig ang mga kamay ni Sinag, kaya itinago niya ang mga yon sa ilalim ng mesa. Hindi ko na kayang ipagpatuloy pa to. Maghihiwalay na tayo. Nakatingin si Rocco sa kanya at hindi makapaniwala. Sinag, wag naman. Wag mong sabihin yan. Ano bang ibig mong sabihin na hindi mo na kayang ituloy? Hindi tayo pwedeng maghiwalay. Kung ano man ang nakaraang away natin, kaya pa natin yung ayusin. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit pinilit niyang bitiwan ang mga salita. Kailangan kong mag-focus sa pag-aaral ko. Hindi ko kayang bumaba palalo ang grades ko. Ang mama ko, ang pamilya ko, umaasa sila sa akin. At kapag kasama kita parang nawawala ako. Umiling si Rocco at puno ng pagmamakaawa ang tinig. Hindi, Sinag. Hindi ka nawawala. Naninibago ka lang sa mga nangyari. I'm so sorry. Kaya natin to. Please. Tinutulungan kitang mag-aral. Bibigyan kita ng espasyo kung kailangan mo. Wag lang natin tapusin to. Please. Tumusok sa puso niya ang bawat salita nito. Mahal kita. Diin ni Rocco habang nangingilid ang luha sa mga mata. Mahal na mahal kita, Sinag. At alam kong mahal mo rin ako. Napapikit siya. Totoo yon. At yon ang pinakamalaking problema. Hindi sapat ang pagmamahal para umayos lahat ng hinaharap niyang problema ngayon. Mali ka. Mahinang tugon niya. Hindi na kita mahal. Si Adrian ang mahal ko. Parang nawala ng kulay ang mukha ni Rocco. Hindi totoo yan. Pabulong ang tinig nito at puno ng desperasyon. Hindi mo ibig sabihin yan. Sinasabi mo lang na si Adrian ang mahal mo para itulak ako papalayo. Napofrustrate ka lang sa pagbaba ng rank mo, ng grades mo. Please, ayusin natin. Hindi mo na ulit mapapabayaan ang pag-aaral mo. Magtutulungan tayo. Umiling si Sinag. Ayoko nang ituloy pa to. Sa totoo lang, araw-araw akong nabubuhay sa takot. Kasi baka malaman ni mama na boyfriend kita. At ngayon, ang pagbaba ng grades ko, sample sa akin na dapat hindi ako sumuway sa kanya. Na sana hindi ko na sinubukan pa. Natahimik si Rocco at umiwas ng tingin. Mas lalo siyang napayuko. Pilit niyang pinipigilan ang mga luha. Hindi niya gustong magpakita ng kahinaan kay Rocco dahil baka bumigay ang lakas ng loob niyang makipaghiwalay rito. Umiling si Rocco. Huwag naman ganito, Sinag. Please, huwag mong itapon ang lahat dahil lang natatakot ka. Ihintayin kita. Lalaban ako para sa atin. Huwag mo lang akong itaboy sa buhay mo. Bumuhos ang luha niya at tuluyang bumigay. Gusto niyang isigaw ang totoo, na mahal niya ito, na ito lang ang nagpapasaya sa kanya, na winawasak siya ng mismong desisyon niyang iyon. Pero mas malakas ang tinig ng kanyang ina sa isip niya. Desidido na ako, garalgal niyang sabi. Kalimutan mo na ako. Gumuho ang itsura ni Rocco na para bang winasak ng bigat ng kanyang mga salita. Namumuo ang luha sa mga mata nito. Sa unang pagkakataon mula nang makilala niya ang binata, nakita niya si Rocco Alvarez na tuluyang natalo at umiyak sa harap niya. Sige, bulong nito. Kung yan talagang gusto mo, aalis na ako. Nang makaalis ito, nanatiling nakaupo si Sinag. Nakatitig lang siya sa bakanting upuan sa tapat niya. Itinakip niya ang kanyang mukha sa mga palad at pinigil ang hikbi na patuloy na lumalabas. Magkahalong ginhawa at pighati ang kanyang nararamdaman. Ginhawa dahil pinili niya ang tungkulin. Pighati dahil winasak niya ang nag-iisa niyang pag-ibig. At unang umaga matapos ang paghihiwalay, nakakapanibagong araw para sa kanya. Lumipas ang mga araw, naging linggo, sinikap nila na iwasan ang isa't isa. Gumagalaw silang parang dalawang estranghero na nasa isang mundo at maingat na iniwasan ang isa't isa. Kung makita ni Sinag si Rocco sa pasilyo, liliko siya sa kabila. Kung pumasok si Rocco sa cafeteria, siya naman ang lalabas. Wala nang kahit isang sulyap, wala nang kahit isang tango ng pagkilala.
Para bang hindi kailanman nagkaroon ng mga buwang puno ng init at lambing. Pinapaalala niya sa sarili na pinili niya yon para sa kanyang kinabukasan, pamilya at mga pangarap. Ngunit sa gabi, kapag nakasara na ang mga libro at tahimik na ang bahay, yumayakap siya sa unan at palihim na umiiyak. Dahil ang totoo, nagluluksa pa rin siya sa pag-ibig na siya mismo ang naglibing. Bilang pagtakas, ibinaon niya ang sarili sa pag-aaral. Gumawa si Sinag ng mas istriktong schedule ng pag-aaral. Sumali siya sa mga review groups at pinilit ang sariling magpakatatag ng walang kapaguran. Unti-unti, gumanda muli ang kanyang marka. Umangat at bumalik na ulit sa pagiging rank 2. Sapat na sa kanya yon. Pero tuwing nakikita niya ang pangalan ni Rocco sa unahan ng listahan, muling sumisibol ang hapdi ng alaala. Grabing iwasan yan ah. Parang may mga sakit, natatawang sabi ni Eliza. Napabuntong hininga na lang si Sinag. Huwag mo na lang pansinin. Patuloy ang pagtakbo ng panahon. Dumating ang huling taon, kasabay ng bigat ng finals, thesis defense, OJT. Nakagraduate sila pareho, pero naghanda pa sila para sa CPA exam. Ibinuhos ni Sinag ang lahat. Mga gabing walang tulog at puro kape. Walang katapusang mock exams, dingding na puno ng formula, at mga kailangang kabisaduhin. Pinilit niyang lampasan ang pagod at ayaw niyang maging mahina. Kung isinuko niya si Rocco para sa pangarap, kailangan niyang patunayan na sulit ang sakripisyo. Grabe, ang halimo mo talaga sa talino. Sinag, rank 5 ka sa CPA licensure exam. Isa ka sa mga top-notcher. Bulalas ni Eliza. Tuwang-tuwa naman ang kanyang ina at napaiyak. Salamat anak. Salamat. Niyakap niya ito. Salamat din po sa pagtitiwala mama. Hindi ko rin naman po ito magagawa kung hindi dahil sa inyo. Pero sa kabila ng sayang nararamdaman, nandoon din ang pagmamalaki. Pagmamalaki para sa isang lalaki na alam niyang magaling din. Nag-top din si Rocco sa exam at ito ang rank 1. Kahit hiwalay na sila, at kahit galit ito sa kanya, proud na proud pa din si Sinag. At ngayong mga CPA na sila at nakapagtapos na sa pag-aaral, malawak na ang mundo kahit nasa iisang circle pa rin. Marami na silang mararanasan, marami na silang makikita at nalulungkot siya sa posibilidad na hindi talaga sila ang para sa isa't isa. Tumunog ang takong ng sapatos ni Sinag sa makintab na marmol sa sahig ng Alvaro & Company. Isa sa pinaka-prestihiyosong accounting firm sa bansa. Mahigpit niyang hawak ang leather na folder. Puno ng pagmamalaki at kaba ang kanyang dibdib. Yun na ang sandaling pinaghirapan niya. Mga taong walang tulog, walang katapusang reviewer at mga sakripisyong humantong doon. Inihatid siya ng receptionist sa elevator. Sa 21st floor po ang orientation, sasalubungin po kayo ni Mr. Alvarez. Mr. Alvarez? Tumango na lang siya kahit na medyo natigilan sa apelyido. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng isang conference room na puno ng bagong associates. Binati niyang ilan at pilit pinapakalma ang kaba. Pero nagulat siya nang pumasok si Rocco. Si Rocco na halos isang taon niyang hindi nakita. May dala itong folder at tablet at mabilis na sinipat ang silid bago nagsalita. Good morning. Ako si Rocco Alvarez. Bilang bahagi ng management team, ako ang direktang mag-oversee sa mga bagong associate sa audit at taxation. Parang gumuho ang mundo ni Sinag. Umikot ang tingin nito sa silid at natigil sa kanya. Ilang segundo lang nagtagpo ang kanilang mga mata, ngunit dama niya ang damdamin na matagal nang nakatago sa kanya. Bahagyang tumigas ang panga nito bago muling nagpatuloy sa pagpapakilala ng mahinahon at propesyonal. Pinilit ni Sinag maging walang emosyon ng mukha kahit malakas ang tibok ng kanyang puso. Ano? Seryoso? Boss mo? Tawang-tawang tanong ni Eliza. Ginulo niya ang kanyang buhok. Oo, boss ko. Nagulat ako. Alam kong sa magandang company din siya papasok. Pero umasa pa rin naman ako na hindi kami magiging magkatrabaho. Pero ang nakakainis lang kasi dito, boss ko siya agad. Naluloka ako. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Kung alam ko lang na dun siya, sa ibang company na lang sana ako nag-apply. E di, pagtiisan mo na lang. Dream company mo naman yan.
Saka hindi na rin naman katakataka na magiging boss mo siya agad. Matagal na siya sa corporate world dahil sa pamilya niya. Isa siya sa mga naging kaklase natin na may generational wealth. Nakangiting sabi ni Eliza. Sumubsob na lang siya sa lamesa. Hindi alam ni Sinag kung paano niya haharapin ang kanyang ex. Mukha namang professional ang binata, pero bakit pakiramdam niya ay may tinatago pang galit sa kanya si Rocco? 3 araw matapos ang orientation, nagkaroon sila ng unang banggaan sa trabaho. Maingat na ginawa ni Sinag ang audit report para sa isang mid-sized client. Confident siya na nagawa niya yun ng tama. Pero makalipas ang 1 oras, tumunog ang email. From Rocco Alvarez. Subject, Audit Report Draft. Lacks depth in cross-referencing. Check your sampling again. Numbers don't add up in section 3.2 and 4.5. Unacceptable for Alvaro and Company standards. Parang may gusto siyang sapakin na lang ng araw na yon. Binuksan niyang attachment at puno ng pulang komento ang bawat pahina. Uminit ang pisngi ni Sinag. Unacceptable? Baka unacceptable ka mang breakup natin sa'yo. Walang hiya ka? Bakit parang bitter ka pa rin sa atin? Bakit pakiramdam ko, pinapahirapan mo ako nagunggong ka, mga tisa ng ilong mo? Buwisit na to? Uwing-uwi na siya. Birthday ng pamangkin niya. Pero dahil tinambakan siya ng magaling na si Rocco, napilitan tuloy siyang mag-overtime. Naglakad siya papunta sa opisina nito at kumatok sa salaming pinto. Pasok! Ani Rocco. Ibinagsak niya ang report sa lamesa. 2 beses ko pong chinek ang numbers. Ang sampling method na ginamit ko ay mismong na-recommend ni Mr. Santiago. Umayos ito ng upo, saka siya tinapunan ng tingin. Kung makatingin, akala mo naman ay hindi naglambing sa kanya noon. Hanggang dito na lang bang performance mo? Ito na bang natutunan mo sa pag-aaral mo na ultimo basic works hindi mo magawa ng tama? Nagngingit-ngit siya, pero pinapaalala niya sa kanyang sarili na boss niya ito. Huminga na lang siya ng malalim at pinakalma ang sarili. Fine, I'll revise it. Papunta na siya sa pinto nang marinig ang tinig nito. Sinag! Napatigil siya. Ano? Professionalism means leaving personal pride outside these walls. Kalma ang tono, ngunit mataman siyang tiningnan. Kaya mo ba yon? Gusto niyang sagutin. Naiinis na siya dahil ito naman ang namemersonal. Pero tumango na lang siya at lumabas sa opisina nito. At nang makalabas si Sinag, doon pa lang siya mahinang napatili sa sobrang inis. Lumipas ang mga linggo at naging tila away ang bawat araw. Bawat draft niya, mas pinupuno ng komento kesa sa iba. Sa bawat meeting, ang mga puna nito lagi ang tila nakatuon sa kanya. Pero hindi rin siya nagpapatalo. Direktang sagot ang ibinibigay niya. Pulido ang revisions, ngunit halatang may bahid ng pagtutol. Kapag kina-question siya sa harap ng iba, binabalik niya ito ng datos na kayang magpatahimik sa bunganga nito na putak ng putak. Sa paningin ng iba, matindi lang ang professionalism nila. Ngunit sa kanilang dalawa, bawat argumento ay may kasamang sugat ng nakaraan. Bawat tinginan ay muling bumabalik ang hindi pa naghihilom na sugat. Hanggang isang gabi, sumabog na si Sinag. Bumagsak siya sa opisina nito, dala ang makapal na folder na 5 beses niya nang inirevise. Inihampas niya ito sa mesa ni Rocco. Ayoko na, mariin niyang bulong. Bahagyang tinaas ni Rocco ang kilay at kalmadong nagtanong. Excuse me, hindi mo tinatrato ng ganyan ng iba. Nanginginig ang boses na sabi ni Sinag. Ako lang ang sobra mong pinupuna. Ako lang ang binabalik-balikan mo ng bawat detalye. Ako lang ang binababa mo sa harap ng lahat. Bakit, Rocco? Bakit ako? Umigting ang panga ni Rocco. Tama lang yan sa nang iwan at hindi nagtiwala sa akin. Parang nahulog ang dibdib ni Sinag. Ikaw ang hindi professional. Namemersonal ka na pala. Tumayo si Rocco at lumapit sa kanya. Akala mo, trabaho lang to? Akala mo kaya kong tingnan ka at kalimutan kung paano mo ko iniwan? Ha? Sinabi mong mahal mo ako tapos bigla mo kong iniwan? Naninikip ang dibdib ni Sinag. Hindi niya akalain na darating sila sa panahon na yon. Dinurog mo ako, Sinag. Bulalas nito habang namamaos ang tinig. Ibinigay ko ang lahat. Mahal kita. Minahal kita ng buong puso pero tinapon mo lang.
Parang wala lang. Nanginig ang labi niya ngunit walang salitang lumabas. Alam mo kung bakit kita tinatrato na iba? Dahil hindi ko kayang matanggap. Dahil bawat medalya, bawat posisyon, kahit anong tagumpay, lagi kong naaalala na hindi ako naging sapat. Nang dali mang iwan ako samantalang ako, parang baliw na. Na pinili mong alisin ako sa buhay mo, imbes na pagkatiwalaan mo. Pumikit si Sinag habang pinipigilan ang mga luha. Matalim ang mga mata ni Rocco, pero nakikita niya ang sakit sa mga mata nito. Tapos na ako, Sinag. Magmumove on na ako. Maghahanap ako ng iba, ng taong sapat ang lakas para ipaglaban ako. Parang tinusok ang dibdib ni Sinag. Kung ganon, maghanap ka. Wala akong pakialam. Mapaklang tumawa si Rocco. Talaga? Oo, maghahanap ako. Ipapakita ko sa'yo na kaya kong maging masaya kahit wala ka. Kumulo ang dugo ni Sinag sa hamon. Para bang may binubuhay na naman itong inis sa kanya. At sinong nagsabing magmumukmuk lang ako? Makikipag-date din ako. May target na nga ako. Unti-unting kumunot ang noo ng binata. Mabuti, gawin mo. Wala rin akong pakialam sa'yo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Puno ng bangayan at pagnanasang ayaw aminin. Para silang mga siraulong nagyayabangan kung sino ang unang makakamove on. Mahal niya pa ito, pero alam niyang galit si Rocco. Kung gusto nitong mag-move on, irerespeto niya yon. Kinabukasan, kinausap siya ng kasamahan niyang si Ken habang nagda-lunch sila. Mabait si Ken, magaan kausap, laging handang mag-alok ng kape o tumulong sa pagdala ng mga file. Matagal niya nang nararamdaman ang pagporma nito, pero palagi niyang binabaliwala. Subalit, kumakabog pa rin ang hamon ni Rocco sa kanyang isip. Kaya nang tanungin ni Ken, Uy, Sinag, gusto mo bang mag-dinner mamaya pagkatapos ng trabaho? Pumayag siya kaagad. Sige, ayos lang. Sumilay ang malapad ng ngiti ni Ken at kasabay nun ang pagkakurot ng konsensya sa kanyang isipan. Kinagabihan, magkasama silang kumain sa isang tahimik na restaurant malapit sa opisina. Masiglang nagkwento si Ken tungkol sa mga pelikula, hiking, at balak nito sa buhay. Magiliw ang binata, maalaga, at malinaw ang interes sa kanya. Ngunit naglalakbay ang isip ni Sinag kung saan-saan. Pilit ang bawat tawa, peki ang bawat ngiti. Walang gana niyang iniikot ang tinidor sa pasta habang tumatango na lamang. Kaso, parang nabuhay ang dugo sa kanya nang makitang pumasok si Rocco. Para bang may hinahanap ito sa loob at nang magtagpo ang kanilang paningin, halatang inis na inis ito. Umiwas si Sinag ng tingin at pilit na ipinakita na nag-e-enjoy siya sa kanyang date. Ken, hindi ko alam na mahilig ka pala sa Italian. Bati ni Rocco. Nagulat si Ken. Oo. Naisip ko lang na dalhin dito si Sinag. Napatawa si Rocco na nakalapit na sa kanila. Kakaibang choice, pero sana mas magandang panlasa mo sa pagkain kesa sa pagtaya ng debt to equity ratio. Hindi mo nga na-calculate ng tama nung huli kang nag-present. Namula si Ken at halatang napahiya. Sir, kayo po pala. Ngumisi si Rocco at bahagyang yumuko kay Sinag. Second lang, nag-downgrade ka na niyan. Siya ang ipapalit mo sa akin. Namilog ang mga mata ni Sinag. Ang yabang mo. Sir Alvarez, I believe po na tapos ng office hours. Mariin niyang sabi sa binata. Ano bang ginagawa mo rito? Ano bang ginagawa sa restaurant? Bakit ba nagpupunta ang mga tao? Akala ko ba matalino ka, Sinag? Nandito ako kasi nagugutom ako. Sagot ni Rocco na para bang hindi niya ginagamit ang kanyang utak. Hindi naman siguro ako nakakaistorbo, hindi ba? Malungkot ang walang kasabay. Kaya sasabay ako sa inyo mag-dinner. Matama niya itong tiningnan. Nasaan ang date mo, sir? Tumaas ang mga kilay nito. Hindi nga sumipot. Don't worry. Babawi raw siya sa akin. Mag-out of the country kami next date namin. Pangbawi. Napairap na lang si Sinag. Hindi niya maintindihan ang ginagawa ng binata. Sinusubukan niyang makipag-date pero yon at iniistorbo naman ito. Nilait pa si Ken na walang kamalay-malay. Napalunok si Ken, halatang hindi na alam ang gagawin. Sir, have a seat po. Tawagan ko po ang waiter. Bumagsak ang tinidor ni Sinag sa plato. Ano ba yun kasi, sir? Ano, kakain lang ako.
Nakangising sabi ng walang hiya. Namalayan na lang niya na ang date na yon may isang asungot na third wheel na nagngangalang Rocco. Kapag lumalalim ang usapan nila ni Ken, bida-bida si Rocco na iibahin ang topic. Hindi naman makapalag si Ken at masyadong mabait. Takot din kasi, lalo pa at boss nila si Rocco. Nagpatuloy ang ganoong panghihimasok sa mga sumunod na araw. Tuwing aalokin siya ni Ken na ihatid pa uwi, biglang lilitaw si Rocco. Kunwari kailangan siyang kausapin tungkol sa report, kaya ang ending, si Rocco nagpupumilit at nag-aalok sa kanya na ihatid siya pa uwi. Hindi niya naman tinatanggap dahil gusto niya nang mag-move on. Tuwing yayayain siya ni Ken na mag-dinner, bigla siyang ina-assign ni Rocco sa overtime. At tuwing may papuri si Ken, laging may kasunod na komento si Rocco. Hindi kinaya ni Sinag, muli silang nagkaroon ng matinding sigawan sa opisina ng binata. "Lumalampas ka na sa limitasyon mo," sigaw niya rito. "Akala ko ba makikipag-date ka na? Bakit mo pinapakailaman ng diskarte ko sa date ko kay Ken?" "Sayang ang oras mo," singhal ni Rocco. "Anong sayang ang oras kung gusto ko nang bumuo ng future?" Nanlaki ang mga mata nito. Anong future? Kakakilala mo pa lang kay Ken, future na agad ang naiisip mo. Ano? Naiisip mong gigising ka sa tuwing umaga sa kama nyo? Magiging asawa ka niya? Magkakaroon kayo ng anak? Hindi kayo bagay." "Oh, di sinong bagay sa akin? Ikaw?" Bulalas ni Sinag. Natahimik naman agad ang binata. Kumunot ang noo ni Rocco at hindi na makasagot pa. Pero mukhang mataas pa rin ang pride nito at ayaw magpatalo. "Huwag ka nang mangialam sa buhay ko," paalala ni Sinag dito. "Kung ganon, pumili ka ng tama." Laging nauuwi sa pag-alis nilang parehong nagngangalit, pagod at sugatan, ngunit sa ilalim ng lahat ng yon ay may apoy na ayaw pang mamatay. Dahil sa tuwing humahadlang si Rocco, isang mapanganib na pag-asa ang umuusbong sa dibdib ni Sinag. Na baka nga hindi pa talaga siya kayang bitiwan ni Rocco. Talagang wala lang may gustong magpakumbaba sa kanilang dalawa. "Umamin ka nga sa akin? Mahal mo pa ba ako?" Lakas loob niyang tanong. Pero sa halip na sumagot, isang nanunuyang tango lamang ang kanyang natanggap bago siya nito tinalikuran. Napapikit na lang si Sinag. Pero kailan ba nila itatago ang nararamdaman sa galit na pilit nilang ipinapakita sa isa't isa? Ibinagsak ni Sinag ang folder sa mesa ni Rocco. "Wag mo akong lokohin. Inilipat mo ang files ko." Kumislot ang labi nito sa pamilyar na nakangiting nakakainis. "Ano nga ko?" "Oo," napasigaw siya habang nanginginig sa galit. "Alam mo bang ilang oras ang nasayang dahil doon? Mga oras na wala na akong reserba." Umusod si Rocco palayo sa mesa. "Kung hindi mo kayang lampasan ng simpleng aberya, baka hindi ka kasing husay ng iniisip mo." Mas matindi ang tama ng insulto kaysa sa inaasahan niya. "Wala kang karapatang sabihin yan. Maging professional ka naman." "Oo, alam kong may hinanakit ka sa akin. Pero dapat ba talagang idamay ang trabaho? Bakit mo ginagawa to? Ano ba talagang gusto mo?" Mas lalo pang lumapit si Rocco sa kanya. "Gusto ko ng katotohanan. Gusto kong aminin mong mahal mo pa rin ako. Dahil kung hindi ka ganyan kaapektado sa bawat galaw ko." Nabigla si Sinag at halos hindi makahinga. Pinunit ng mga salita nito ang matagal niya nang inilibing sa dibdib. At bago pa siya makapag-isip, bago siya mapigilan ng pride o takot, lumapit siya at hinalikan si Rocco. Magulo ang halik, may galit, lungkot, pangamba at pananabik na pinipigil ng maraming taon. Naniga si Rocco at halatang nagulat pero hindi siya nito itinulak. Maya-maya'y hinawakan na siya ng binata at gumanti ng halik. Doon tumulo ang kanyang mga luha. Parang nawala ang lahat ng sakit na pilit na nilang kinalimutan. Hindi yun banayad, para silang mga apoy na nagtagpo. Hinawakan nito ang mukha ni Sinag. Parang naglaho ang mundo sa paligid nila. Ang opisina, ang sama ng loob, ang mga pader, naglaho lahat. Siya lang, si Rocco lang, at ang pag-ibig na pilit nilang itinanggi. Nang maghiwalay sila, parehong hingal, magkadikit ang kanilang mga noo. "Sinag," basag ang tinig ni Rocco habang naluluha rin. "Alam mo ba kung gaano ko katagal hinintay ito? Napanatag lang ako na hindi ka nag-boyfriend sa mga nakalipas na taon. Umiwas ako, galit ako sa pag-iwan mo sa akin. Hindi kita makalimutan.
At alam ko na kapag nagmahal ka ng iba, mayayanig ako. Guguho ang mundo ko, Sinag. Mas lalo siyang napaluha. Congratulations! Proud na proud ako sa'yo. Ang galing mo. Nag-top 1 ka sa licensure exam. Mahina itong tumawa at mahigpit siyang niyakap. Magaling ka rin. Una kong hinanap ang pangalan mo sa results. Proud na proud din ako sa'yo. Mahal na mahal pa rin kita. Please, tama na. Ayoko nang makipagkompetensya pa sa'yo. Sorry sa mga nagawa ko at pagpapahirap ko sa trabaho. Buwisit ka. Kung ano-anong pinagawa mo, sarap mong sampalin. Tumawa pa ulit ang binata. Pero sorry din, malumanay na sabi ni Sinag. Sorry na nakipaghiwalay ako, na tiniis kita. Sobrang gulong-gulo lang talagang isip ko noon. Hindi ko alam kung paano i-handle ang lahat. Hinalikan ni Rocco ang kanyang sintido. Ayusin natin to. Mas magiging mature na tayo sa relasyon natin. Kapag may mga problema, pag-usapan natin. Kaya natin to. Hindi na ulit tayo maghihiwalay. Simula ng araw na yon, nagkabalikan na nga sila. Malaya na rin ipinakilala ni Sinag si Rocco sa kanyang ina. Doon pa lang din niya inamin na naging sila noong college. Hindi mo sinabi sa akin, mahinang sabi ng mama niya. Noong mga panahong bumaba ka ba sa ranking ang panahong naging boyfriend mo siya? Marahan siyang tumango at niyakap ito. Opo mama, sorry po. Pagkatapos po noon, nakipaghiwalay po ako sa kanya. Huminga ito ng malalim. Ayoko nagsinungaling ka, pero okay na rin naman kasi hindi mo pa rin ako binigo. Naging CPA ka pa rin, kaya kahit nagawa niyo sa akin yon, nasa inyo pa rin ang basbas ko. Napangiti agad si Sinag. Salamat po mama. Ilang buwan nilang sinulit ang pagiging mag-boyfriend at girlfriend, hanggang sa napagpasyahan nila na magpakasal na. Sobrang saya ni Sinag ng araw na yon, at karamihan sa mga bisita nila, mga kaklase lang din nila noong college na saksi ng pagsisimula ng kanilang love story. Pagkatapos ng kasal, 1 taon ang lumipas at nagkaroon siya ng anak. Pangarap niyang maging CPA, ang mapaunlad ang kanyang career. Pero nang dumating ang anak nila ni Rocco, pinili niyang maging hands-on full-time mom. At ang mapalaki ng maayos ang kanilang anak, ang bago niyang naging pangarap. Napagod ka? Tanong ni Sinag habang minamasahe ang kamay ng kanyang asawa. Ngumiti ito at yumakap sa kanya. Oo, pero okay na. Nakauwi na ako eh. Napangiti naman si Sinag. Parang roller coaster ang pag-ibig na mayroon sila. Gayunpaman, lahat ng sakit at sakripisyo, tila nilaan ng Diyos para maging mas matatag sila at mas maging matibay ang kanilang pagmamahalan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi hadlang sa ating mga pangarap, kundi maaaring maging gabay na magpapatatag sa atin kapag tama ang taong pinili natin na makasamang mangarap. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.